Oy, miss, kumalma ka. Isa lang akong super ng taxi ah. Anong ginagawa mo? Aray, 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 tulong, 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 aray. Grabe naman to. Nanay, gising-gising ka naman. Hindi ngayon ang usapin kung gusto ko o hindi. Ang usapin ng pamimintuho. Kundi ang mundong ito talagang nagkagulo na. Kapag sinabi ko, baka hindi ka maniwala. Ang gundo na, dito, nangyayari ang totoong pelikulang martial arts. Nakita ko ang isang babaeng nakatalukbong, nalason ng gamot na pampalambot ng litid. Iniisip pa ring lumaban ng isa laban sa apat. Bawat galaw ay mabilis at malakas. Bawat isa ay nakakagulat. Ito ay mas. Kaysa sa pinapanood mo, mas kapana-panabik, kaysa sa The Legend of the Condor Heroes. Ang anak mo ngayon, kailangan kong aralin bawat galaw. Kaya, ang pamimintuho, pwede bang... Ano nanay, ang mga dalubhasa sa martial arts ay hindi mahalaga. Ito ay live broadcast. Huwag mo akong pagsalitaan ng kung ano-ano, ang mga walang kwentang ito. Kung bukas ay hindi ka pupunta sa pamimintuho kay Ching Cheng, ako at ang tatay mo, ipapakita namin sa iyo kung ano ang dalubhasa sa martial arts. Ay, wag. Pupunta na ako, okay na ba? Kayo at ang tatay ko, wag naman sanang personal na lumabas. Nolisan ng aming soft tendon powder. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kaya. Sugod. Sige na, nanay. May gagawin ako, hindi kita kakausapin. Ang babaeng ito Mauuna ay na medyo ako. astig. Noong nakaraang araw, palagi niyang sinisira ang aming mga plano. Bakit hindi? Tayo ay dito sa kotse na ito. Siya ay ating gawin. Mga kuya, ito ang kotse ko. Gusto ninyong gumawa ng pelikulang aksyon? Pwede bang lumipat kayo ng lugar? Kakalinis lang ng kotse ko ngayon. Umalis ka. Hindi pwede iyon. Ako ay mahilig sa kalinisan. Naghahanap ka ng gulo. Sugod. Ikaw, sino ka talaga? Isang taong mahilig sa kalinisan, super ng taxi. Dapat sinabi ko sa iyo na maging malinis. At ikaw rin, kailangan mong maging malinis. Hoy! Hay naku, bakit may isa pa? Ako. Ayos ka lang ba? Kailangan mo bang dalhin sa ospital? Ayos na yan. Sige na, alis na tayo. Tara. Dahan-dahan lang. Sandali lang. Sandali. Oy, miss, kumalma ka. Isa lang akong super ng taxi ah. Anong ginagawa mo? Aray, 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 tulong, 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 aray. Grabe naman to. Sobrang labas na. Sa isip. Anong nangyari? Ang sakit ng ulo ko. Nasaan na yung mga mamamatay tao kagabi? Sino ang nagdala sa akin dito? Siya kaya ang nagligtas sa akin? Imposible. Isa lang siyang trooper. Oy! Oy! Ano ibig mong sabihin? Isipin mo na lang na ginamit kita buong gabi kagabi. Huwag mo na kong guluhin. Naku, ano tingin mo sa akin? Hindi pa kasama ang gas? 7 beses akong nagpakahirap, tapos bawat isa, wala pang 200 piso? Hindi ganong kababa ang presyo sa merkado, di ba? Dapat magpasalamat ka na hindi kita pinoproblema. At saka, para maging totoo, pangkaraniwan lang talaga ang teknik mo. Ikaw, Ako, ay, hindi, gaanong nasisyahan.
Ako. Oy, oy, Hello? Kagabi lang ako nakauwi galing abroad. May naging aberya lang. Papauwi na ako ngayon. Sige, bilisan mo. Ngayong tanghali pupunta ako sa coffee shop para magkita kami nung lalaking pangalan ay Lin Fong. Samahan mo ako. Magkikita lang kayo? Anong ikakaba mo? Huwag kang mag-alala. Sasama ako sa'yo. Oo nga pala. Yung pakikilala mo, anong background niya? 3 araw pa lang siya dito sa Jiangcheng. Nagtataksi siya ngayon. Dati siyang sundalo. Yun lang ang alam ko. Pero sabi nila, hindi naman maganda. Super? Sa buong lungsod ng Jiangcheng, napakaraming trooper. Hindi pwedeng ganoon lang ang pagkakataon. Siguradong pagkakataon lang yan. oy, Binigay ko na sa'yo ang pera. Mula ngayon, hindi mo ako kilala. Hindi kita kilala. Ikaw, ang nangyari kagabi, kalimutan na natin. Kung hindi, magdudusa ka sa'kin. hoy ikaw. Ma? Ayos lang, ayos lang. May nakasakay lang akong baliw. Tapos na. Sige, pupunta na ako sa blind date. Huwag kang mag-alala ha, bababa na ako. Ginoong Lin, salamat sa oras mo para magkita tayo. Diretso na ako. Hindi tayo bagay. Ni hindi mo man lang ako pinag-aralan, binibining ye. Dinismiss mo na agad ako. Alam ko ang usapan tungkol sa arranged marriage natin noong bata pa. Pero pasensya na, hindi ka ang ideal type ko. Ang family business ng aming mga ye ay nakalikha kamakailan ng water of life na kayang labanan ang cancer. Tumaas ang market value nito ng 10 bilyon. At ikaw, isang taxi driver lang. Walang kotse, walang bahay, walang ipon. Sa totoo lang, hindi tayo magkapareho ng mundo. Ang tapang naman ng loob mo, binibining ye. Baka sakali, may tinatago ako. May tinatago? Hindi ko nakikita. Ang init ng ulo mo, parang sili ka. Sinasabi mong hindi mo ako gusto, pero sa totoo, hindi rin kita gusto. Tingnan mo ang katawan mo. Sa harap parang patag na palapag. Sa likod parang maliit na punso. Sa gitna naman, ang taas ng iyong init. Sa aming pamilya Lin, ayon sa tradisyonal na pamantayan para sa pag-aanak, ito ay parang magandang binhi na walang mapagtaniman. Siguradong hindi tutubo. Ano ang sinasabi mo? Silly, sinasabi ko, hindi ka maganda. Ako si Ye Ching-cheng. Ngayon ko lang naranasang sabihan ng hindi maganda ng isang lalaking walang-wala. Sige. Ang kasunduang ito ay napagkasunduan ng ating mga magulang. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Ang lalaking magiging akin, dapat ay mas magaling pa sa akin. Bibigyan kita ng 1 buwan. Kung mapapasunod mo ako, papayag akong maging lalaki mo. Kung hindi, mawawala ka sa paningin ko magpakailanman. Mapapasunod kita? Hindi kailangan ng 1 buwan. 1 araw lang sapat na. Hintayin natin. Ate, pasensya na. Traffic sa daan. Na-late ako. Ikaw naman, anong ginagawa mo dito? Alam ko na, ikaw, yung isang gabi, 7. 7 lobo. Alam mo kung nasaan ako. Kaya sinundan mo ako, diba? Ako, Cutie. Handa. ay, hindi. Malaking pagkakamali yan. Napakalaking pagkakamali. Sumpa ko. Nandito ako para mag-blind date. Talagang hindi para maningil sa'yo. Blind date pa? Si Meng Meng, anong ginagawa mo? Magkakilala kayo? Naku, tingnan mo. Siya yung ka-blind date ko. Ate, siya yung sinasabi mo sa telepono. Yung magkikita kayo para sa blind date. Oh, Hindi pwede. Ha? Hindi kayo pwedeng magkatuluyan. bakit? Kasi kaming dalawa. Kayong dalawa? Ano na ba ang nangyari?
Hindi ba't kagabi, itong babaeng mamamatay tao na malaki ang suso pero walang utak ay pinsan ng aking napag-isang dibdib? Hindi naman siguro ganoon kaswerte, di ba? Dahil sa kanya. Dahil siya ay isang taong napakasama ng ugali. At sa katuso at walang hiya. Ang pinakamahalaga, siya'y parang tablan na tansulang puro porma, walang laman. Hoy, sabihin ko sa'yo, paninirang puri yan. Ang totoo nito, ako ay kasing ganda ng isang top of the line na supercar. Ikaw naman, sabi mo ako'y parang bike sharing lang. Napagpadyak mo pa lang, natatanggal na ang kadena. Kagabi, hindi mo alam kung sino sa loob ng sasakyan. Ikaw pa, supercar ka raw? Sa simula pa lang, namatayan ka na ng makina. Ang range mo, halos zero na. May 7 beses akong maintenance record. Malinaw na malinaw. Bawat isa'y endurance race. Naubos ko nga ang gasolina mo. Tapos sasabihin mo na ang aking range ay zero? Hoy, itong feedback mo, halatang pagsisinungaling lang yan. Mga peke lang ang specs mo, napakasama ng experience. Malinaw na hindi ka marunong mag-operate, tapos ako pang to super ang sisisihin mo. Ikaw. Ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Hindi ba kayo? Ate, huwag kang mag-isip ng iba. Kagabi lang, kakababa ko lang ng eroplano. Nakasakay ako sa bulok niyang taxi na ito. Akala mo ba? Napakasama ng kanyang driving skills. Gamit ang top of the line na navigation, itinapon niya ako sa gitna ng kabundukan. Isang kahihiyan sa industriya. Ako. Ah, ganun pala. King Cheng. Zhao Tianlong, ano na naman ang pakay mo rito? Matagal mo kong inilagan, pero nakita pa rin kita. Tito, nag-imbento ng Water of Life. Kaya ang inyong pamilya ay dinanas na rin ang pang-aabala ng maraming misteryosong puwersa. Sa kakayahan ninyong dalawa, hindi ninyo ito mapoprotektahan. Pero kung pakakasalan mo ako, ang aming pamilyang Zhao ay tiyak na magbibigay sa iyo ng proteksyon. Sa harap mismo ng iyong nobyo, nangaagaw ka ng syota? Para ba akong hangin sa harap mo? Oy, narinig ko na si Ching Cheng ay may kasunduang pagpapakasal noong bata pa. Ikaw pala yun? Oo. Ahaha! Ching Cheng, ay hindi para sa klase mong tulad mo ang makialam. Lumayo ka kay Ching Cheng. Bibigyan kita ng 5 milyon. 5 milyon? 5 milyon. Talaga nga, pera-pera lang pala ang tingin mo. Buti naman alam mo ang lugar mo. Kunin mo ang pera. Umalis ka na. Ginoong Zhao. Tama ba? May problema ka ba sa utak? 5 milyon lang. Gusto mo nang ipagbili ang magiging nobya ko? Akala mo ba palengke ito? Nagbebenta ng gulay? Ang nararamdaman ko para kay Ching Cheng. Ay walang katumbas na halaga. Itong 5 milyon mo, kanino mo gustong ipang-insulto? Dali, dalhin mo yung card mo at umalis ng maayos sa harap ko. Umaalis ka na. Ano ang sinabi mo? Hindi mo naintindihan? Pinapauwi kita. Sige, ang lakas ng loob mong magsalita sa akin ng ganyan. Baliin ninyo ang 3 paa niya. Gawin ninyo. Opo, Zhao Tianlong, ano na naman ang gagawin mo? Gibain ninyo siya. naiintindihan. Huwag kang lalapit. Huwag kang lumapit. Tama na. Hayaan mo siyang umalis. Hayaan mo siyang umalis. Ginoong Zhao, hindi mapipilit ang damdamin. Tungkol sa tubig ng buhay, kaya ng pamilya Ye, na protektahan iyon. Hindi mo kailangang mag-alala. Sige, huwag kang magsisisi. Umalis ka. Hintayin mo lang. Papatayin kita. Siling Labuyo, huwag kang matakot. Sinabi ko na, nandito ako. Ang galing ko ay hindi masukat. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo ang pinsan mo. Ate, umalis na tayo. Hoy, huwag kang umalis.
Bakit ka sumusunod sa akin papunta sa bahay? Hindi ba't ikaw ang nagsabi na kailangan kitang lupigin? Sa tingin ko, ang lugar na ito ay angkop para sa mas malalim na usapan. Anong ginagawa mo? Bakit mo pa ako tinatanong? Sasabihin ko sa iyo, ngayon, kahit na kami ng ate ko ay magpakasal o hindi, umalis ka sa harap namin. Bakit? Bakit pa? Nagawa na natin iyon? Hinahabol mo pa rin ang ate ko? Wala ka bang hiya? Noong gabing iyon, hindi ko alam na magpinsan kayo. At saka, noong gabing iyon, ikaw ang nang-rape sa akin. Sino ba talaga ang walang hiya? Aray. Binabalaan kita? Ngayon, ang pinsan ko ay tinututukan ng mga mamamatay tao? Kung mananatili ka dito, ay mamamatay ka lang. Naku, nag-aalala ka ba sa akin? Sino ang nag-aalala sa iyo? Nahihiya pala ang bunsong kapatid na babae. Isang misteryosang hipag na mamamatay tao. Isang nobyang malamig ang ugali, ngunit malinis, ngunit kaakit-akit. Nakakatuwa. Kayong dalawa, nag-uusap na naman ng palihim. Anong pinag-uusapan nyo? Pinag-uusapan namin. Pinag-uusapan namin. Kahapon, malaking talo ang inabot ni Zhao Tianlong dito. Tiyak na hindi siya titigil, nang basta-basta. Sinabi sa akin ng tatay ko noon, maraming beses nang gustong bilhin ng pamilya Zhao ang formula ng tubig ng buhay. Hindi nagtagal pagkatapos tanggihan ng pamilya namin. Lumitaw ang mga dayuhang mamamatay tao. Mukhang ang pamilya Zhao at ang mga mamamatay taong ito ay may kinalaman din. Huwag kang mag-alala, ate. Sisiguraduhin kong mapoprotektahan kita at si Tito. Tama. At ako rin. Ano man ang mga aso't pusa na ipadala ng pamilya Zhao, isang pumasok. Isa ang aking lulutasin. Dalawang pumasok. Dalawa ang aking papatayin. Wala kang kinalaman dito, lumabas ka na. Hindi pwede yan. Hindi pa kita napapasunod. At saka, kung uuwi ako ngayon, tiyak na papaluin ako ng husto ng mga magulang ko. Sandali. Anong ginagawa mo? Ano pa bang itatanong? Siyempre, personal na pagprotekta. Simula ngayon, ako si Lin Feng ang magiging 24 oras na all-around multifunctional human shield ninyo. Pakainin at patirahin nyo lang ako. At ikaw, Silly. Ayokong bago kita mapasunod. Araw-araw ay kumakanta sa harap ng litrato ng mamamatay man, mamahalin pa rin. Ano? Pag namatay man, ibibigay pa rin ang pag-ibig. Pag namatay man, ibibigay pa rin ang pag-ibig. Kumakanta ka ba talaga? Mas maganda pa ang huni ng baboy kaysa dyan. Nakakainip. Kumusta? Naengganyo ka ba sa pag-awit kong puno ng damdamin? Naengganyo ka ba? Anong naengganyo? Mabibingi na ako sa ingay mo. Tay, ngayong araw, yung nobyo ng babaeng si Ye Ching Cheng, nobyo, pinahiya ako ng husto. Kailangan mong ipaghiganti ako. Ang pamilya Ye ay nakapag-develop ng tubig ng buhay na kayang lunasan ang cancer. Nagkakahalaga ito ng 10 bilyon. Una, balak kong pakasalan mo si Ye Ching Cheng ng natural para makuha ang formula ng tubig ng buhay. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng problema. Kahit yung mga ipinadala kong ilang grupo ng tao ay napapatay. Ganito na ang nangyari. Wala nang dahilan para magpanggap. Kunin mo ang 100 milyon. Paatakihin ang mga tao ni Mai Niang. Maliban kay Ye Ching Cheng, ang ibang tao. Isa man, huwag nang pabuhayin. Opo. Ang underground reyna ng Jiangcheng, si Mai Niang. Kung ang kanyang mga tao ang kikilos, tiyak na walang problema. Ye Ching Cheng, sa pagkakataong ito, tingnan natin kung paano ka makakatakas sa aking palad. Bakit ka sumunod dito? Hindi ba't napagkasunduan natin na ako ngayon ang iyong personal na bodyguard? Yung 24 oras na klase? Ikaw. Ano?
Sino kayo? Black Wolf. Ano, Black Wolf? Pare, paano mo naisip ang ganyang hindi pangkaraniwang palayaw? Sabi ko, kahit na ikaw ang pinakaitim na lobo, kapag nasa harap mo ako, magiging husky kang, nakalaylay ang tenga. Mukhang, Hindi maganda ang pakay nila. itong si Black Wolf ayon sa alamat, siya ang number 1 na hitman sa Jiangcheng. 38 beses na siyang kumilos at hindi pa siya natalo kahit minsan. Siya ay isang internationally wanted, Class A mercenary. Kapag siya'y kumilos, walang iniiwang buhay. Akala ko, may nakakakilala rin pala dito. Ano ang bakay ninyo? Ano sa palagay mo? Sabi nila, kapag sila'y kumilos, hindi nagiiwan ng buhay. Kung sino man ang employer ninyo, magkano ang binayad nila sa iyo? Doble ang ibabayad ko? 10 beses. 10 beses? Silly, ibigay mo na lang sa akin ang pera. Ako na ang bahala sa kanila. Garantisadong maayos ang serbisyo. Walang problema. Sa huli. Tol, wala pang sino man ang nangahas na maging bastos sa harap ko. May prinsipyo ako, Black Wolf. Imposibleng magtaksil ako. Mga kapatid, may utos ang employer. Maliban kay Ye Ching-cheng, ang lahat ng iba pa, wag nang pabuhayin. Oy, yung babaeng maikli ang buhok, ang ganda mo ah. Patayin nyo yung lalaki. At iwan nyo sa amin. Ang babae para magsaya. Magsaya tayo. Kung ako na lang ang makipagsaya sa mga kapatid mo, diskriminasyon ito sa lalaki. Ire-report kita. Tanjino mo, gusto mong mamatay? Ako na ang bahala. Teka, Ako na to. Anong nangyari sa'yo? ano na naman ang nangyari sa'yo? Buong katawan. Walang lakas. Hindi kaya yung gabing yon? Umalis ka. Kayo! Samahan mo siyang umalis muna. Ako ang bahala sa kanila. Ano? Kaya ko to? Tumabi ka muna. Huwag kang humadlang. Patayin mo siya. Ako, Oy, magaling kang lumaban. kahit gaano kataas ang iyong kung fu, matatakot ka rin dito. Huwag mong subukan! Akala mo ba, hawakan mo itong sira-sirang bagay, ay makakapatay sa akin? Malapit ka nang mamatay, at nagsasalita ka pa ng malalaki. Mamatay ka. Sino ang utas? Kung hindi, darating na ang pogi. Magkakaroon ka ng butas sa ulo. B, Ako si Black Wolf. May sarili akong mga patakaran. Kung kaya mo, patayin mo ako. ang tapang mo. Tingnan natin kung ang mga tauhan mo kasing tigas ng sayo ang buto. Kahit mamatay kami, hindi namin sasabihin. Kung may bayag ka, patayin mo na kami. Boss, ang lalaki, may gintong nakalagay sa tuhod. Wala kaming magawa, pero hindi namin gusto. Boss, si Mayniyang ang nag-utos. Sa kanya kami sumunod. Wala kaming alam. Mayniyang! Hoy, kalabanin mo si Sister May, walang magandang kahihinatnan yan. Ang daldal mo. Ekstrang tauhan ka lang. Malapit ka nang mawala sa eksena. Nagpapapansin ka pa rin sa akin. Alam kong mali ako. Si Sister May ang nagutos. Ang iba pa, wala na kaming alam. Kung hindi kita papaluin, wala kang sasabihin. Umalis ka. Little Chili, yung 10 beses na bayad kanina cash o card, Meng, hindi mo ba sinabi na napakalakas ng mga hitman na ito? Ito. Tapos na? Akala ko ay isang matinding labanan. Akala ko isang panig na bugbugan pala. Itong Black Wolf, talagang ginawa siyang isang husky. Hindi ko inakala na ganun siya kagaling.
Ang isang tunay na lalaki, naghihiganti. Umuwi muna kayo. Ako, pupuntahan ko. Si Mai Niyang. Hoy, ikaw. Walang kwenta ka. Kahit isang chopper ng taxi ay hindi mo kayang harapin. Sino? Ang naglakas loob? Pumasok kay Ate May? Hindi ko alam kung ano na ang nangyari kay Lin Feng. Papalitan ko muna ang damit ko. Puntahan natin siya. Siya. Hoy, bakit may husky dito? Hindi inanyayahan at sinaktan pa ang mga tao ko. Hindi ba masyadong walang disiplina? Disiplina? Ang disiplina ko ang disiplina. Itong atin na ito ay si Mai Niyang kaya. Bakit iba sa iniisip ko? Oh, saan iba? Karaniwan, ang mga may ganitong pangalan ay hindi mukhang masungit o isang sampal ang pumatay ng baka. Hindi ko inaasahan. Ano ba talaga ang pakay mo dito? Siyempre, para singilin ka. Yung husky nyo ay muntik nang matakot ang aking little chili at ang hipag ko. Ang utang na ito, dapat nating pag-usapan ng mabuti. Kung gayon, ang utang na ito, paano mo balak bayaran? Siyempre, bigyan kita ng isang malaking sampal. Hinampas mo ang mukha ko? Wala pang sino man ang nangahas na hampasin ang mukha ko. Mga tauhan, gibainin niyo siya. Ikaw, nangahas kang magkagulo sa teritoryo ko? Zhao. Hindi ka pababayaan ng pamilya Drow. Sa buong buhay ko, ang pinaka hindi ako takot ay ang pagkatakot sa mga banta. Lalo na kung banta ng isang magandang tita. Anong balak mo? Huwag kang kikilos. Nanginginig ang kamay ko. Kung sakaling matamaan ang hindi dapat matamaan. Ikaw. Si na. $100 milyon. Ang laki naman ng ibinayad nila. May utang, may bayad. Hahanapin ko ang tunay na may sala para magbayad siya. Hala, oo nga. May konting dekorasyon. Parang mas simple at natural na tingnan. Aalis na ako. Paalam na. Lin Feng, ayos ka lang ba? Anong mangyayari sa akin? Habang hinahanap ang nasa likod nito, nakapag-ayos din ako ng maayos na usapan sa magkabilang panig. Ano ba talaga ang ginawa mo sa kanya? Si Mai Niyang noon, kasama niya ang North Realm War God sa pagbabantay sa hangganan. Ang galing niya sa labanan. Wala lang. Ganito lang. Kanausap ko lang siya ng medyo marahas at pinaganda ko ang pagkatao niya. Tapos, niligawan ko ng konti. Sa huli, pinagbangga ko ang dalawa niyang babaeng tauhan. Pinagharap-harap ko sila. Gumuhit ako ng maliit na pagong sa mukha niya. Mga babae kasi, kapag hindi na sila nakikinig sa katwiran, kailangan gumamit ng mga espesyal na pamamaraan. Ikaw, sa mukha ni Mai Niyang, gumuhit ka ng maliit na pagong? Ate Mai. Ang mukha mo. Anong nangyari sa mukha ko? Lin Feng, Oy, narinig mo ba yung sigaw sa loob kanina? Yung parang hinihiwa ang puso?
Iyan ang patunay ng magiting kong tagumpay. Nabitak. Bakit hindi ko alam na mayroon ka palang ganitong kasamaan, kabastusan, at kalaswaan? Hoy, Ang kabastusan, kasamaan, at kalaswaan ko, hindi mo pa ba nakikita? Kahapon sa kotse, hindi ba? Oy! tigilan mo. Kayong dalawa, nag-uusap na naman ng palihim. Anong pinag-uusapan nyo? Bakit ba nitong mga nakaraang araw laging kayong nagsasabi ng mga bagay na hindi ko maintindihan? Wala yun, pinsan. Nag-uusap lang kami tungkol sa mga taktika. Huwag nang lumayo ang usapan. Ang mastermind, nahuli na ba kung sino? Nalaman na. Ang mag-amang Zhao. Naglabas si Zhao Hui ng 1 bilyon para bilhin ang formula ng Water of Life. Ang pamilya Zhao na naman. Ang aming pamilyang Ye ang gumawa nito ang tubig ng buhay. Magkakaroon ng press conference. Iyon ang pinaghirapan ng tatay ko sa loob ng ilang dekada. Natatakot ako baka sa press conference may mga taong manggulo. Subukan lang nilang gumawa ng kalokohan. Sino ba ang walang mata ang nangahas manginis sa aking sili? Stepmother ko. Sabi niya, nalaman na ng tatay ko tungkol sa blind date. Kaya, kailangan kitang iuwi. Una, para sa press conference. Pangalawa, Para makilala ko ang magiging biyenan kong lalaki at biyenan kong babae. Ay, makikilala ko na ang biyenan ko. Kailangan ko bang... sino ang biyenan mo? Hindi pa ako pumapayag na maging tayo. Ang ugali mo talaga. Pero alam mo, kapag sinabi ng babae na ayaw, ibig sabihin gusto niya. Ang ibig mong sabihin, naiintindihan ko. Napakagago mo talaga. Nangahas ka pang manakit sa pinsan ko. Bakit hindi ka nalang mamatay? Ang mga bata lang ang pipili. Ako, lahat, gusto ko. Huwag kang mag-alala. Pantay-pantay ang trato ko. Ikaw, Lunes, Miyerkules, Biyernes, siya Martes, Huwebes, Sabado, Linggo. Pahinga ako para magpahinga at mag-recharge. Magpahinga at mag-recharge. Lin Feng, kahit na may kasunduan sa kasal ang ating dalawang pamilya, ang tatay ko ay napakahigpit na tao. Mamaya, sundin mo ang senyales ko. Itigil mo na yung pagiging palaboy na yan. Kung hindi, hindi ko masisiguro kung anong mangyayari. Silly, nag-aalala ka sa akin? Parang ang dating ay nagbibigay ka ng payo. Tinuturuan mo ako kung paano mapasaya ang magiging biyenan ko. Ikaw! Sinong nag-aalala sa'yo? Ate, huwag mo nang patulan. Ikaw. Tama na, huwag na kayong mag-away. Pasok na tayo. Oh, Tara. nasaan na ang magiging biyenan ko? Bakit hindi pa sila lumalabas? Ay, ang ganda. Ikaw si Lin Feng? Oo, ako. Sino ka? Kung nakatira ako sa pamilya Ye, sa palagay mo, sino ako dapat? Napakabata mo. Siguro anak ka ng magiging biyenan ko, ang nobya kong si Silly, ang ate mo. Ang galing mong magsalita. Si Ching Cheng, hindi ko inaasahan. Ang nobyo mo, magaling pala magsalita. Anong nangyayari? Hindi ba ate siya? Tumigil ka na. Saan ako nagkamali? Siya ang bagong asawa ng tatay ko. Sa legal na kahulugan, inainahan ko siya. Ah, inainahan pala siya. Ano, inainahan mo siya? E di ako naman. Dapat kitang tawaging nanay. Ang bait ng bata. Tama na. Nasaan ang tatay ko? Sinabi niyang bumalik tayo. Nasaan na siya? Ang tatay mo ay nasa opisina, nag-aasikaso ng mga gawain. Kaya ang kanyang mga sinabi, ipapaabot ko sa inyo. Anong sinabi? Alam namin lahat. Ikaw at si Ching Cheng, may kasunduan ng pag-aasawa ninyo noong bata pa. Magkano ang gusto mo? Gaano karaming pera? Para umalis ka sa kanyang tabi. Ako, Siya.
Sandali. Ang kasunduan ng inyong dalawang pamilya na ipagkasundo ang mga bata ay pinagkasunduan noong una ng pamilya Ye at ng matandang Lin. Sayang, wala na sa mundo ang dalawang matatanda. At ang Water of Life na inimbento ng pamilya Ye nitong mga nakaraang araw ay sunod-sunod na tinatarget at pinipigilan. Kaya, King Cheng, ang gusto ng tatay mo, pagkatapos kanselahin ang kontrata kay Lin Feng, ay ipakasal ka kay Zhao Tianlong. Imposible ito. Hindi ganyan ang sinabi ng tatay ko dati. Ang isip ng tao, palaging nagbabago. Ate, anong gagawin natin? Hindi ako magpapakasal kay Zhao Tianlong. King Cheng, kailangan mong isipin ang mas malaking larawan, ang pag-unlad ng pamilya Ye. Tungkol naman sa'yo. Sandali. Walang pahintulot ko. Basta na lang kayo nagdesisyon. Xiaoma, ayaw kong mapilit. May lakas nga ng loob. Sige, kung ganito na, bibigyan kita ng isang pagkakataon kung mapapahinto mo ang pamilya Zhao. Sa pag-target sa Ye Group at titigil sa paghangad sa Water of Life, saka natin pwedeng kalimutan ang usaping ito. Hindi mo ba siya binibigyan ng problema? Si. Isang salita ng isang tunay na lalaki, babalik ako agad. Lin Feng, saan ka pupunta? Babalik ako agad. Bakit hindi pa rin sumasagot si Mai Niyang? Hindi ko alam kung napuksa na niya ang batang Lin Feng na yan at natapos. Pagkatapos nun, gagawin kong manginig sa takot si Ye Qingcheng sa pagitan ng mga hita ko. Young Master Zhao. Gabi na. Gusto kong magkaanak sa'yo. Hindi mo ba sinabi na maglalaro tayo ng roleplay ngayong gabi? Si, ngayong gabi, ikaw si Ye Qingcheng. Panoorin mo kung paano ko itutulak ang bola sa iyong goal sa isang sipa. Ang galing ng hilig mo, Young Master Zhao. Lin Feng. Buhay ka pa pala! Tao! Tao! Sila ba ang hinahanap mo? Ikaw. Bibigyan kita ng pagpipilian. Itigil mo agad ang paninira sa pamilya Ye. Kung hindi, pagsisisihan mong ipinanganak ka sa mundong ito. Kahit na magaling ka, isang ordinaryong tao ka lang na marunong ng konting martial arts. Ako, ang panganay na anak ng pamilya Zhao, kaya kitang durugin gamit ang isang daliri ko lang. Ang buhay mo, akin. At si Ye Qingcheng, ang magandang iyon, akin din. Ganoon ba? Siyempre. Sinampal mo ako? Nakatutok na ang daliri mo sa ilongkot ng bubulyaw ka. Bakit? Hindi kita pwedeng sampalin. Sasabihin ko sa'yo, ang pamilya namin dito sa buong Jiangcheng ay makapangyarihan. Kontrolado namin ang lahat. Kung hindi ka aalis ngayon din, hindi ka makakalabas ngayong gabi ng buhay. Natatakot ka na? Sinampal mo ako? Subukan mo ulit akong sampalin. Sampalin mo ako. Sampalin mo. Makapangyarihan, ha? Kontrolado ang lahat, ha? Pakitaan kita ng kapangyarihan. Pakitaan kita ng pagkontrol. Ito ang kapangyarihan mo. Ito ang kontrol mo. Ha? Ito ang kontrol mo. 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 Huwag sa mukha. Pwede bang huwag sa mukha? Nakikipagtawaran ka pa sa akin? Huwag sa mukha. No? Ang lakas ng loob mong sirain ang paborito ni Boss Zhao. Ako. Ang arte ng cute na yan. Sino ka? Ikaw, sino ka? Bakit hawak mo ang cellphone ng anak ko? Ang anak mo ngayon, hindi makakasagot sa tawag mo. Kakatapos lang niyang tanggapin ang isa kong suntok sa bayag. Mukhang nabigo si Mai Niyang. Nakakatuwa. Hinahanap mo ang anak ko para huminto ang aming pamilyang Zhao. Sa pagpipilit sa pamilyang Ye, kung ganoon, halika at kausapin mo ako. Ikaw ang magsasabi ng kung kailan at saan. Mawawala naman ako ng mukha. Matalino kang tao. Dapat alam mo na ang dapat mong gawin. Siya? Ikaw ang mag-set ng oras at lugar. Handa akong sumalubong sa'yo anumang oras. Hintay.
Kumusta po, Ginoong Lin? Anong drama ito ng pamilya Zhao? Bahala na. Kahit na ito ay isang inuman na may panganib, pupunta pa rin ako. Tatay, kailangan mong ipaghiganti ang iyong anak. Muntik na niyang patigilin ang lahi ng pamilya natin. Kapag dumating na ang lalaking Yunalin mamaya, kailangan mong bunutin ang litid niya at tanggalin ang balat niya. Huwag nang maghintay pa. Narito na ako. Maasim na yung alak na to, di ba? Ikaw, Tumigil ka? Ikaw? Ikaw si Lin Feng? Hindi ka lang ang nobyo ni Ye Qingcheng, kundi pati na rin ang tagapagtanggol niya. Para sa kanya, ay pinatay mo ang mga mamamatay tao na ipinadala ni Mai Niyang. Tama, kung maglalaban tayo, gawin na natin ngayon. May iba pa akong gagawin. Ginoong Lin, ang dahilan kung bakit kita inimbitahan dito ay upang humingi ng paumanhin sa iyo. tatay, anong sinasabi mo? Walang hiya kang anak, tumigil ka. Ginoong Lin, humihingi ako ng paumanhin para sa walang kwentang anak kong ito. Sa iyo. Diretsuhin mo na lang. Ako si Zhao. Sa pakikitungo sa kapwa, may isang prinsipyo ako. Kung hindi mo kayang patayin, dapat mong gamitin. Alam kong magaling kang lumaban, Ginoong Lin. At ako naman, mahilig akong kumuha ng mga talento. Basta, payag kang sumunod sa akin, pera, kapangyarihan, magagandang babae. Ano man ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Yun lang pala ang dahilan. Hindi ako interesado. Sinabi ko kanina, ang prinsipyo ko ay Alam ko, kung hindi mo magagamit, papatayin mo, di ba? kahit magkano ang ibayad ng pamilyang Ye, 10 beses ang ibabayad ko. At sasabihin ko na rin sa iyo, ang formula ng Water of Life ng pamilyang Ye, kami sa pamilyang Zhao, ay sumusunod lang din sa utos ng iba. Kailangan naming makuha iyon. Ang nasa likuran ko ay isang puwersang hindi mo kayang kalabanin. Sige, subukan natin. Bakit napakaaga naman gusto nyo nang mag-away? Ikaw? Ayaw mo ng mabuting pakikitungo. Gusto mo ng masama. Pa, huwag mo nang patagalin pa. Lin Feng, ikaw ang pumili nito. Sana hindi ka magsisisi. Gawin nyo na. Nakalimutan kong sabihin sa inyo, sa mundong ito wala pang nakakabaril sa akin ng harapan. Imposible ito. Tao ka ba o multo? Bibigyan ko rin kayo ng 2 pagpipilian. Una, tigilan nyo ang pagpapahirap sa pamilya Ye. Pangalawa, libreng biyahe ko kayo sa impyerno. One-way ticket lang, kasama ang pagkain at tirahan. May libre pang isang mangkok ng sopas ni Mang Amang. Buy 1, take 3. Ano sa tingin nyo? Sulit na sulit, di ba? Si. Mula ngayon, ang pamilya Zhao hindi nagagambalain ang pamilya Ye. Pero hindi ko masisiguro kung ang nasa likod ko ay titigil din. Kung may problema sila, hanapin nila ako anumang oras. Pa, huwag kang susuko. Wala na akong pakialam kung mamatay. Kung ayaw mo, laban. Laban na yan, ulol, aligaw mo naman. Ching-cheng, huwag ka nang umalis. Isang araw na ang nakalipas. Kung si Lin Feng ay talagang pumunta sa mga Zhao, baka ngayon pa lang ay kinain na siya ng mga Zhao at itinapon sa ilog. Pero sa totoo lang, nagustuhan ko pa naman ang batang ito. Kung namatay na lang siya, sayang talaga iyon. Tumigil ka nga? Saan ka pupunta? Hahanapin ko siya. Sasama ako. Lin Feng,
Ayos ka lang ba? Ano ibig mong sabihin? Inaasahan mo bang may nangyari sa akin? Kahit naligtas kang nakabalik, hindi ibig sabihin na nakuha mo ang mga Zhao. Kung gayon, ayon sa usapan, dapat mo na bang umalis na lang ng kusa kay Ching Cheng? Magandang madrastra. Huwag mong sabihin ng ganun katiyak. Ano ibig mong sabihin diyan? Anong nangyari? Ano ang sinabi mo? Totoy, talagang gustong-gusto kong malaman, paano mo nahimok ang pamilya Zhao na itigil ang panggigipit sa Ye Clan? Ano? Ibig mong sabihin, tumigil na ang pamilya Zhao sa panggigipit sa Yaklan? Hindi na nila kailangan ng tubig ng buhay? Tungkol yan. Sekretong iyon. Ayos lang kung ayaw mong sabihin. Ngayong matagumpay mong nailigtas ang pamilya Ye sa krisis. Kung gayon, ayon sa usapan, ako bilang ina ay kakausapin ang ama ni Ching Cheng para payagan kayong magkasama. Ano? Ito ay pag-uusapan naming dalawa niyan. Huwag kang makialam. Sumang-ayon ka sa usapan. Silly, hindi ka naman magbaback out, di ba? Ikaw. Anong sinasabi mo diyan? Ikaw, Meng Meng, nandito yung magkasintahan, naglalambingan, anong pakialam mo? Oras na para mag-asawa ang lalaki, oras na para magpakasal ang babae. Totoy, bakit hindi ngayong gabi dito ka na lang tumuloy at gawin nyo na ang kasal nyo ni Ching Cheng? Hindi pwede. Ito. Hindi naman maganda to. Hoy, bata, ito ay isang pagkakataon na sinadya kong ihanda para sa'yo. Huwag kang pumalya. Sige na, wag na kitang asarin. Ang mga bagay ng mga kabataan, kayo na ang bahala. Anong ginagawa mo? Salamat sa iyo ngayon. Kahit hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit mo para mapasunod ang pamilya Zhao, salamat pa rin. Ito kasi. Sino ba naman ang may sabi na lulupigin kita? Kaya, bago ko malupig ang maanghang na sili mong to, ayokong may mangyari sa'yo. Oh, at si Meng Meng din. Siyempre, ayoko rin na may mangyari sa inyong dalawa. Napagod ka nitong mga nakaraang araw. Gabi na rin sa labas. Marami namang silid tulugan dito. Kung ganoon, dito ka na lang matulog. Itong maanghang na sili. Nagulat ako, pinatulog ako. Baka naman, may gusto na talaga sa akin. huwag. Ate, hindi mo siya pwedeng patulugin dito. Meng Meng, bakit ba sa tuwing nagiging mabait ako kay Lin Feng, laging ganyan ang reaksyon mo? Sabihin mo, may tinatago ba kayong dalawa sa akin? Teka. Ito, medyo pagod na ako. Matutulog muna ako. Matutulog. Naku, anong gagawin mo sa kalagitnaan ng gabi? Mangho-hold up ka ba o mambibihag? Itatanong ko sa'yo, kaninang umaga, yung tanong sa'yo ng pinsan ko, bakit mo siya hindi sinagot? Anong tanong? Nagkukunwari ka pa, yung tungkol sa atin. Kailan mo balak aminin? Yun pala ang ibig mong sabihin. Yung bagay na yon. Ano? Baka naman gustong-gusto mong aminin ko sa harap nila? Gago ka, paulit-ulit mo akong inaapi. Tingnan mo, ang gagawin ko sa'yo. Sandali, ikaw, sa kalagitnaan ng gabi, ayaw mong tumigil sa paghawak-hawak sa akin. Ano ba ang gusto mo? Baka naman katulad mo ng pinsan mo, sa bibig ayaw, pero ang katawan gusto. Gusto ng katawan mo ang ulo mo. Ang aking pagkakakilanlan bilang top assassin ng Shadow Alliance ay hindi basta-basta lang nakuha. Shadow Alliance? At ahente pa. Kaya pala noong gabing iyon, hinabol ka ng mga hamak na killer ng napakabilis. Palitan pala ng impormasyon sa loob ng industriya. Kriminal kumakain ng kapwa kriminal. Kriminal ang ulo mo. Alam ko na may gustong manira sa pinsan ko.
Kaya't ako'y narito para protektahan sila. Bakit ko pa sinasabi sa'yo ang mga to? Handa ka na. Huwag mong suntukin ang bato ko. Mahina ako. Lola mo, lalo kitang pahihinain. Oy, Tumigil ka. Baka may makarinig. Magsisisi tayong dalawa. Yung posisyon natin ngayon, parang medyo malapit na tayo, di ba? bitiwan mo ako. Ayoko. Sino ba ang gustong makipag-ugnayan sa akin kanina? Maglakas loob ka. Nag-aalinlangan ka pa. Sa tingin mo, hindi ako maglalakas loob? Mahal kong Mengmeng. Ayaw mo rin namang malaman ito ng pinsan mo, di ba? Lin Feng, tulog ka na ba? Sandali lang. Lin Feng, tulog ka na ba? Ano yung ingay kanina? Papasok na ako. Naku, si Xiaola Jiao, ngayong oras na ito, bakit hindi pa natutulog? Ngayon, kung makita niya tayong ganito, kahit 10 bibig ko, hindi sasapat para magpaliwanag. Wala na, talo na. Anong gagawin natin? Lin Feng, bilisan mo at buksan mo ang pinto. Papasok na ako. Heto na ako. Lang ka, no? Hindi, mali. Natutulog na ako. Aray, anong sinasabi mo? Ang gulo-gulo. Hindi ba't halatang halata na malalaman ng ate ko na may problema dito sa kwarto? Sus, Hindi ko rin alam eh. Parang ang pakiramdam ay parang nahuli sa akto. Bakit parang naririnig kong sa kwartong ito? May iba pang boses. Lin Feng, anong nangyayari sa'yo? Kukunin ko ang susi at papasok na ako. Anong gagawin natin? Hindi pwede. Patay tayo dito. Anong ginagawa mo? Wala akong ginagawa. Ito na. Wala na. Nabukin na. Tapos na. Xiaola Jiao, bakit ang late mo na? Pumasok sa kwarto ko, tinanggal ang kumot. Hindi kaya gusto mo akong makasama? Ikaw, ano bang sinasabi mo? Ano yan? Alam ko na, may masamang bala ka sa akin. Sa bibig, ayaw. Pero ang katawan mo ay totoo namang honest. Ako narinig ko lang sa kwarto mo may kakaibang tunog kaya pumasok ako. Dahil nakasayaw kita sa panaginip ko. Tingnan mo ang tapat kong tingin. Sandali. Kanina, kausap mo ba ang isang tao? Nagsasalita? Dahil nagsasanay ako ng solo comedy. At nag-ehersisyo rin para lumakas ang katawan. Ipaliwanag mo nga, bakit kanina nagpapawis ka ng malamig? Iyon ay pawis ng aking sigla. Mainit na pagmamahal. Pagpapakita ng pagmamahal sa iyo. Bakit ka ganyan ka-excited? Hindi kaya? May tao sa ilalim ng kumot? Wala talaga. King Cheng, ang aga pa nito, hindi pa ba kayo natutulog? Ano ang ginagawa ninyo? Wala lang. Late na. May kailangan ba? Bukas na lang pag-usapan. Umalis na ba ang mga pinsan kong babae? Dahan-dahan lang. Bilisan mo. Ang bagay nating dalawa. Kailan mo aaminin sa ate ko? Naku, hindi mo ba pagkatapos kalimutan mo na ako? Ang aking kalinisan ay hindi ganoon kadaling abusuhin. Ako ito iyan tayo ay. Sige. Huwag kang dito. Ito at iyan. Bibigyan kita ng 3 araw para mag-isip. Kung hindi mo sasabihin, ako na ang magsasabi. Sige na, inaandok na ako. Uuwi na ako para matulog. Gawin mong seryoso.
Habang walang tao, umalis na tayo. Huwag mong kalimutan ang sinabi ko. Hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag ka nang pumunta? Bakit ka naman? Bunso, parang nakita ko kanina si Meng Meng na lumabas mula sa kwarto mo. Ang sama-sama mo talaga. Hindi ko inaasahan. May kakayahan ka pala. Nasa plato na, nasa kawali pa. Talaga nga, mga baboy kayong mga lalaki. Ang sama mo naman. Xiaoma, ano ibig sabihin nito? Tama na, marami na akong naranasan, Xiaoma. Ano bang hindi ko makikita? Wala ka nang kailangang sabihin. Pero, ikaw na bata ka. May klase ang itsura. May kakayahan ka pa. Ang ganda pa ng itsura mo. Nakakagutom itsura. Kung ako si Xiaoma, bata pa lang ng ilang taon, baka sakali. Manliligaw din ako sa'yo. Teka, Ano yan? masyado kang na-excite siguro. Ayos lang ako, tita. Sige na, hindi na kita bibiruin. Mag-usap tayo ng importante. Eng importante. Bukas, pumunta kayo ni Ching Cheng sa Ye Group. Una, gusto ng kanyang ama na makilala ka. Pangalawa, ang Water of Life na dine-develop ng Ye Group. Handa na ang teknolohiya. Sa isang araw, magkakaroon ng product launch. Dahil nagdesisyon na kayong magkasama. Kaya ayon sa kagustuhan ng ama ni Ching Cheng, ikaw bilang magiging manugang, sabay na maging pamilyar sa negosyo. Ang pamilya Zhao ay paulit-ulit na nakikialam sa Water of Life. Ano ba talaga ang silbi nito? Ito, kayang gamutin ang cancer, baguhin ang mga gene ng tao. Ito ang ama ni Ching Cheng, ang pinaghirapan ng buong buhay. Ay naku, ang galing naman. Talagang ang aking magiging biyenan na hindi ko pa nakilala. Sige na, naiparating ko na ang mensahe. Uuwi muna ako para magpahinga. Si Anak, tungkol kay Ching Cheng at Meng Meng. Kung kaya mo, magkaroon ng dalawang kasintahan. Pwede rin naman, pero ang kondisyon ay, huwag kang magkakaroon ng problema. Ako, ang iyong tita, naniniwala ako sa iyo. Ano ba ang nangyayari kay Papa? Bakit ngayon lang sa trabaho ay kailangan kitang isama? gusto lang sigurong makilala ng biyenan ng manugang. Siyempre, napakagaling ko. Hoy, Silly! Ang ganda ng kumpanya ninyo. Mamaya pag nakita mo si Papa, 3 bawal. Una, huwag kang magsasabi ng kung ano-ano. Pangalawa, huwag kang gagawa ng kalokohan. Pangatlo, huwag kang magpapadala ng matamis na tingin. Huwag kang mag-alala. Ang ganda at dating ko, magugustuhan ako ng biyenang babae at masisiyahan ng biyenang lalaki. Papa, Ay, ang mag-asawa, napaka-eksakto naman ng oras. Ito na siguro si Lin Feng. Magandang araw po. Matagal ko na pong narinig ang pangalan ninyo. Ngayong nagkita na tayo, napaka-impressing nga ng inyong dating. Hindi nga katakatakang magkaroon ng anak na kagaya ni Ching Cheng na napakaganda. sip-sip? Mabait naman pala ang binata. Ikaw ba ang nag-isa lang na lumutas sa problema ng pamilya Zhao? Wala po. Mahina lang talaga ang mag-amang Zhao. Lalo na si Zhao Tianlong. Isang sipa ko lang na experience na niya ang masakit na pakiramdam. Bawasan mo ang salita. Mahal, tingnan mo, pinagtatanggol siya ni Ching Cheng. Mabuti. Binata, may kakayahan at lakas ng loob. Hindi tulad noon, yung mga nanliligaw lang kay Ching Cheng na puro bulaklak ang dala. Talagang tunay na lahi ng pamilya Lin. Ako sa'yo ay napakasiyahan. Siyempre naman, ang ating manugang na ito, napakalaki talaga ng kanyang kakayahan. Kaya niyang lumaban sa mga bastos at kaya ring magpaligaya ng mga dalaga. Dahil may kasunduan na kayong magkasintahan at maganda naman ang samahan ninyo at tinulungan mo pa kami sa problema, Xiaofeng, dapat ayusin mo na agad kasama si Ching Cheng ang inyong kasal. Sikapin ninyong maaga kaming mag-ina ay magkaroon ng apo. Pa, anong sinasabi mo? Paano naging kasunduan sa kasal to? King Cheng, si Lin Feng, kahit na mukhang pasaway,
ay tunay na mabuting tao. Anong tinititigan mo? Hoy, teka, yung usapang kasal, hindi rin ako pumayag. Silly, napag-usapan na natin dati. Ako ang magpapasunod sa'yo. Yung kasal, ayaw ko yan. Ikaw pa ang... Tama na. Yung kasal, kailangan pang ihanda. Ang dahilan kung bakit ko kayo tinawag ngayon ay tungkol pa rin sa Water of Life. Pa, nangako na ang pamilya Zhao na hindi na sila makikialam. Bakit nag-aatubili ka pa? Anong ginagawa ninyo rito? King Cheng, huwag kang matakot. Hindi kita kakainin. 3 araw lang hindi kita napalo. Nagwawala ka na naman. Gusto mo na namang masaktan? Mr. Ye, kami ay nandito para pag-usapan ang mahalagang bagay. Mr. Zhao, hindi kayo welcome dito. Tungkol sa Water of Life, sa tingin ko, pwede pa nating pag-usapan. Anong pag-uusapan? Nakalimutan mo na ba yung huling? Suntok sa bayag? Hoy! Hoy! Yuan! Hoy! Ginoong Lin, huwag kang magkakamali ng akala. Kami ng aking ama ay nangako na hindi na kami makikialam. Pero hindi ibig sabihin ang mga taong nasa likuran namin ay hindi kikilos. Ano? Kung ganon, edi pakita nyo na ngayon din. Ang mga taong nasa likuran ninyo. Unang pagkikita. Sana'y magtulungan tayo. Oo. Kaya pala, ang mga nasa likuran ninyo ay ang Black Dragon Society. Nabalitaan namin na nakapag-develop ang inyong kumpanya ng isang bagay na kayang pagandahin ang Water of Life. Ang aming Black Dragon Society ay lubos na interesado dito. Kung papayag kayong i-abandona ang patent at formula nito, ang presyo, kayo ang magsabi. Sa pagkakataong iyon, ang inyong pamilyang Ye at ang Black Dragon Society ay hindi lamang magkakaroon ng matibay na pagkakaibigan, kundi makakakuha pa ng napakalaking kayamanan. Ang alok na ito, mga Ginoo, ano ang masasabi ninyo? Paumanhin. Ang tubig ng buhay, pinaghirapan at pinagpawisan ng aming angkan ng Ye. Hindi ibebenta. May kasabihan sa inyong bansa na nagsasabing, ang marunong umayon sa panahon ay tunay na matalino. Sinabi na namin, hindi ibebenta. Talagang hindi ibebenta. May isa pa kayong kasabihan na nagsasabing, ayaw sa masarap na alak, gusto pa ang mapait. Kung hindi uubra ang mahinahon, Ano ang balak mo? kaya papasok na ang malupit. Gusto mong subukan ang kakayahan ko? Huwag kang magalit kung masaktan ka. Balita ko, magaling ka raw. Ngayon ko lang masusubukan. Ganyan ka lang pala. Ganon ba? Ito. Paano mo naman ipapaliwanag ito? Sandali lang. Nakasuot pa ng black na innerwear. Ang pangit. Si Lin Feng, ayos ka lang ba? Ako? Siya ang may problema. Bunso, ang galing mo sa paghuhubad. Talagang bihasa ka na sa ganyang paraan. Sa susunod, magsuot ka ng may zipper. Mas madali iyon. Ang galing mo talaga, Jilin. Pero, sa lakas ng aming Black Dragon Society, hindi mo kayang protektahan ang Ye Group mag-isa. Ano ba ang gusto mo? Naniniwala ako na hindi magtatagal, ang Ye family ay kusang ibibigay ang formula ng Water of Life at ang patent nito. Kami ay magkikita pa. Miss Chichima, hindi ka pwedeng umalis ng ganyan. Umalis na tayo. Mahal kong manugang, salamat sa'yo. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko na ang bagay na ito ay hindi pa tapos. Boss Ye, may problema. May nangyari sa kumpanya. Anong nangyari? Nagbanta ang pamilya Zhao. Sinasabi nilang sino mang makipagtulungan sa Ye Group ay kaaway na nila. Ang mga taong dapat sanay dumalo sa press conference ay hindi na rin sumipot. Naputol ang supply ng mga raw material. Sa ganitong sitwasyon,
Ang paglulunsad ng tubig ng buhay at ang plano sa pagbebenta sa merkado ay kailangang ipagpaliban muna. Paano nangyari ito? Siguradong si Chian Daoying ang may gawa nito. Gusto niyang putulin ang ating huling daan para mapilitan tayong sumunod. Ito. Mahal. Pa, anong nangyari sa'yo? Kakakuha ko lang ng balita. Ang stocks ng Ye Group ay sadyang binabaan ng halaga. Ang market value ay bumaba ng 1/5. Ano? Mukhang Hailongwi nga talaga ang nasa likod ng gulo. At ang mag-amang Zhao ay naging mga tauhan na nila. Para mapuksa ang mga taong ito, kailangan lang bunutin ang nakalalasong pangil na ito. Alam naman nating lahat yan, pero paano natin gagawin? Simple lang. Pawalan lang natin si Zhao Wei. Huwag kang mag-aksaya. Ako, na ganito kasunod sa batas. Huwag kang mag-alala. Saan ka pupunta? Magpapamasahe ako ng paa. Magpapahilot muna. Magandang araw po, sir. May appointment po ba kayo? Miss, narinig ko kasi, malaking gulo ang mangyayari sa kumpanya ninyo ngayon. Anong malaking gulo? Yung chairman ninyo, malapit nang magpakamatay sa pagtalon mula sa building. Sir, ang kulit naman ng biro ninyo. Ang chairman namin, nasa opisina sa pinakamataas na palapag, nagpupulong. Maniwala ka sa akin. Mamaya makikita mo na lang sa balita ang kanyang pagtalon para wakasan ang lahat ng problema. Ang giting niyan. Maghanda ka ng tissue. Huwag kang masyadong iiyak mamaya. Alis na ako. Huwag kang mag-alala, Miss Qiandao. Naayos ko na ang lahat. Opo, naiintindihan ko. Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Anong gusto mo? Boss Zhao, narinig ko kasi na magpapakamatay ka ngayon sa pagtalon. Dumating ako dito para panoorin. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Paano ako magpapakamatay? Guwardiya. Ano ba talaga ang gusto mo? Pahintuin ang Ye Group. Ikaw ang gumawa, di ba? Ito ay utos ni Miss Kizato. Nagpapakatuta sa Black Dragon Society. Masarap ba? Ako, Tama na. Tigilan mo na ang mga kalokohan. Itigil mo ang pag-atake sa pamilyang Ye. Maaari kitang bigyan ng buong katawan. ito. Teritoryo ko ito. Anong amoy yan? Ang baho. Ay nako, di ba 3 buwan ka nang hindi naghuhugas ng paa? Ito ay bulok na buto at kalansay na pulbosa. Kapag nahinga mo ito, sa loob ng kalahating oras, mabubulok ang buong katawan mo hanggang mamatay. Alam ko nang darating ka. Naghihintay lang ako rito para sa'yo. Bakit wala kang nangyayari? Nainom ko na ang antidote. Malapit ka nang mamatay sa pagkawala ng hininga. Nilason mo pa ang sarili mo? Hindi ko inakala na si Miss Chisato, ang taong hindi niya kayang talunin, mamamatay sa kamay ko. Ikaw? Imposible. Talagang imposible yan. Paano ka hindi nalason? Ako, ang lolo mo, noong nasa labas ako, at gumagawa ng misyon. Anong lason ba ang hindi ko na natikman? Antidote, mas madami pang kinain ko kaysa kanin. Matagal na akong immune sa lahat ng lason. Ano, gusto mong tumawag ng backup? Ikaw, hindi mo ako pwedeng patayin. Ako, ang nasa likod ko, ay ang Black Dragon Society. Ang pinakaayaw ko ay ang mga taksil sa bayan. Alam mo ba nung papasok pa lang ako, anong sinabi ko sa mga empleyado mo? Bitawan mo ako. Sinabi ko sa mga empleyado mo na ngayong araw na ito, makikita ninyong mabilis ang balitang nagpakamatay si Boss Zhao sa pamamagitan ng pagtalon. Ikaw, nagsisinungaling ka. Ako, paano ako magpapakamatay sa pagtalon? Kung hindi ka tatalon, tutulungan kita. Huwag mo akong patayin. Ngayon ka hihingi ng tawad? Huli na. Ikaw, hindi ka lang isang driver. Sino ka talaga? Ang patay ay hindi na kailangang malaman. Isang araw, lahat ng mga alagad ng Black Dragon Society
Lahat ay lilipulin. Itong si Lin Feng, ang tagal na ng panahon, bakit hindi pa siya bumalik? Hindi kaya talagang may ginawa siyang nakakalokang bagay? Saan ka ba nagpunta? Anong sandali lang tayong hindi nagkita? Ganito na lang ba ako kamis? Silly. Sabi mo pa, hindi mo ako gusto? Huwag kang mayabang. Hoy, mabuting manugang. Huwag kang magbiro. Ang pinakamahalaga ngayon ay kung paano iligtas ang Ye Group sa kagipitan. Ang Black Dragon Society, sinasamantala nila ang pamilya Zhao para i-block tayo. Pero ang kasikatan ng pamilya Zhao, malapit nang maging kasaysayan na lang. Ano ang ibig mong sabihin? Hello? Ano? Nagpakamatay ang patriarka ng pamilya Zhao sa pamamasilay ng pagtalon mula sa gusali. Ano ang sinasabi mo? Kakakuha ko lang ng balita. Ang patriarka ng pamilya Zhao, si Zhao Hui, sa opisina ng kanyang sariling grupo ay nahulog mula sa gusali at namatay. Bakit niyo ako tinitingnan ng ganyan? Sabihin mo, ang bagay na ito ba ay may kinalaman sa'yo? Gusto mong malaman? Sabihin mo na! Wala lang. Sinabihan ko lang siya ng may puso at katwiran. Niluluto ang monggo gamit ang tangkay nito. Umiyak ang monggo sa loob ng kaldero. Parehong galing sa iisang ugat. Bakit kailangang mag-apurahan sa pagluto? Magsalita ka ng diretsyo! Ay, sinabihan ko lang siya. Mali ang pag-block ng Black Dragon Society sa Ye Group. Nadama niya ang konsensya niya. Kaya tinanggal niya ang block. Tapos, alam niyang mabigat ang kanyang kasalanan. Kaya tumalon siya at nagpakamatay. Bakit niyo pa rin ako tinitingnan ng ganyan? Naniniwala ako sa'yo. Hayop ka! Boss Zhao, nalaman na ang dahilan ng pagkamatay ni Boss Zhao. Sabihin mo, paano namatay ang tatay ko? Ayon sa ulat, kahapon ng hapon, si Lin Feng ng Ye Group dumalaw kay Boss Zhao. Miss, naririnig ko na ang chairman ninyo. Malapit nang tumalon mula sa gusali para magpakamatay. Pagkatapos niyang umalis, si Boss Zhao ay Lin Feng. Muli, ang walang kwentang ito. Una, sinira niya ang plano ko. Tapos, pinatay niya ang tatay ko. Kung hindi kita papatayin, isumpa ko. Hindi na ako titigil. Maniac, kahit anong paraan ang gamitin mo, agad na tipunin ang lahat. Sumama ka sa akin sa Ye Group. Gusto ko ang buhay ni Lin Feng. Pagkatapos nito, ibibigay ko sa iyo ang 10 bilyon. Oh, Boss Zhao, seryoso ka ba? Sinaktan ni Lin Feng ang tatay ko. Gusto ko siyang gawing pira-piraso. Siya. Kung gayon, deal na. Tawagin ang mga tao. Boss May, Tipunin ang lahat ng mga tauhan. Pumunta sa Ye Group. Oo. Isang oras ka nang kumakain ng buto ng pakwan? Ang pamilya Zhao ay tiyak na hindi magpapakawala. Hindi nila hahayaan ito ng ganun lang. Xiaola Jiao, huwag kang mag-alala. Kapag may kalaban, harapin ito. Kapag may baha, lupa ang panakip. Kung maglakas loob silang dumating, tapos na sila. President Ye, may masamang balita. Ang anak ni Zhao Wei na si Zhao Tianlong. Dumating siya kasama ang kanyang mga tao upang maghasit ng karahasan. Lin Feng, ikaw ang pumatay sa aking ama. Young Master Zhao, huwag kang magsalita ng walang basehan. Baka sakali, baka ang iyong ama ang tumalon sa gusali. Kalokohan. Ang aking ama ay maayos naman. Paano siya posibleng tumalon sa gusali? Ngayon, papatayin kita upang maghiganti para sa aking ama. Zhao Tianlong, kalmahan mo lang. Baka may pagkakamali dito. Walang pagkakamali. Mainyang, pautusan mo na ang iyong mga tao na kumilos. Lin Feng, nagkita na naman tayo. Naalala mo pa ba noong huling tayo ay nasa club? Paano mo ako ininsulto? Ngayong pagkakataon,
Babayaran mo ako ng may tubo. Young Master Lin, pakiusap. Tanggapin mo ako. Anong ginagawa mo? How am right? May niyang, anong ginagawa mo? Binigyan kita ng malaking pera para lang magmakaawa ka sa basurang ito? Ginoong Zhao, itago mo na lang ang pera mo para sa lapida ng tatay mo. Ikaw, Anong ginagawa mo? Ano ba talaga ang nangyari? Noon sa club, ano ba talaga ang ginawa mo kay May Niyang? Aminin mo ang totoo? Ay, dahan-dahan. Dahan-dahan. Wala akong ginawa. Gumuhit lang ako ng maliit na pagong sa mukha niya. Simula ngayon, ako si May Niyang at ang lahat ng mga tauhan ko ay susunod na kay Ginoong Lin. Sino man ang mangahas na saktan si Ginoong Lin, bobo ka ba? Alam mo ba ang ginagawa mo? Ginoong Lin, paulit-ulit kang ininsulto ni Zhao Tianlong. Bahala ka kung papatayin mo ako o huhugutan. Ano ang gagawin mo? Sinasabi ko sa'yo, huwag kang magkakagulo. Kung hindi, ako. Kung hindi, ano ang gagawin mo? Kung hindi, ako. Kung hindi, ako. Yuyukod ako sa'yo, tatawagin kitang Lolo. Lolo Lin, nagkamali ako. Kakamatay lang ng tatay ko. Wala akong ina mula pagkabata. Ngayon, ako na lang ang natitira sa pamilya Zhao. Ang tanging supling. Nagkamali ako, bulag ako, pakiusap, maawa ka. Ituring mo na lang akong utot at palayain mo ako. Ano? Siya pa ba tong kilala kong mapang-api at hambog na si Zhao Tianlong? Marami ka ng kasalanan. Ngayon naman ay humihingi ka ng awa sa akin? Hatakin nyo at ibabaon ng buhay. Opo? Hoy, teka. Hoy, sandali lang. Hayaan mo na siyang umalis. Hoy, manugang, kumpanya pa rin ito. Masamang pangitain kung may mamatay. At saka, ang Zhao clan ay wala ng banta ngayon. Mas mabuti nang huwag nang dagdagan ng problema. Oo, nanunumpa ako. Mula ngayon, magbabago na ako at magiging mabuting tao. Kung lalabagin ko ito, sana'y kulugin ako ng kidlat at hindi mamatay ng maayos. Umalis ka na. Salamat. Salamat, Lolo Lin. Ang ganda. Sa wakas, nalutas na ang krisis ng kumpanya. Ang lahat ng ito ay dahil sa batang ito. Ching Cheng, malaking tulong talaga ang ginawa ni Lin Feng sa pamilya natin. Pag uwi mamayang gabi, dapat mong pasalamatan siya ng mabuti. Oy, Teka, pag uwi mo mamayang gabi, kailangan mong mabuti ang pag-alaga sa kanya. Oy, Marami pang gawain sa kumpanya. Umuwi na kayo sa inyo. Mauna na ako. Xiao Feng, huwag mong isipin. Ganyan talaga ang ugali ni Ching Cheng. Pero para sa akin, sobrang satisfied ako sa iyo. ang galing mo talaga bata. Ipagpatuloy mo lang. Mahal, umalis na tayo. sumama ka sa akin. Opo? Magkwento ka nga. Kumusta ka nitong mga nakaraang taon? Huy, bakit may husky dito? Pumasok ka nang walang paalam? At sinaktan mo pa ang mga tao ko. Hindi ba't sobrang walang respeto na iyon? Ako si May Niyang, buong paggalang na bumubati sa General Lin. Noong mga panahong iyon, umalis ako nang walang paalam. May sarili akong mga dahilan. Alam ni May Niyang. Noong mga panahong iyon, si General Lin ay pinagbintangan ng mga taksil, napilitang magtago. Bumalik sa pangkaraniwang buhay. Kamakailan, may nagbalita mula sa aking mga tauhan. Saka ko lang nalaman na narito si General Lin, kaya nga ako nakipag-ugnayan sa Grupo Zhao. Sana sa pamamagitan ng kanilang kapangyarihan, mahanap ka. Sana'y patawarin ako ni General Lin. Huwag ipaalam ang aking pagkakakilanlan. Opo. Matagal na akong nakipag-ugnayan sa Grupo Zhao. May nalaman ka ba?
Sa aking pagkakilala kay Zhao Tianlong, hindi siya titigil. At saka, ang pamilya Zhao ay sumapi na sa samahang itim na dragon. Determinado silang makuha ang tubig ng buhay. Malamang gagamitin nila ang tubig ng buhay para usisain ang genetic code ng mga taga-Daxia. Kailangan nating mag-ingat. Ako'y nagbalik mula sa bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo. Sa pagbabalik ko sa Jiangcheng, natural lang na aking ipagtatanggol ang kapayapaan dito. Kung may mga masasamang loob na mangahas manghamon sa kapangyarihan ng Daxia, kahit malayo, parurusahan sila. Umusod ka. Gusto kong makita si Miss Chichima. Lumabas ka. Miss Chichima, pinatay ni Lin Feng ang aking ama. Ang grupo na pinamumunuan ko napuksang muli. Kailangan mong... Diretso ka lang pumasok ng ganito. Ginoong Zhao. Napakawalang galang mo. Miss Chichima, nawasak na ang aming pamilyang Zhao. Wala na akong ibang paraan. Kailangan mong ipaghiganti ako. Noong una, ang inyong pamilyang Zhao ay matatag na nangako sa akin. Napakakasalan mo si Ye Qingcheng para mabawi ang Water of Life para sa Black Dragon Society. Ngunit paulit-ulit kayong nabigo. Ang Black Dragon Society ay hindi na nangangailangan sa inyong pamilyang Zhao. Ano ang sinasabi mo? Pinakain namin ang inyong pamilyang Zhao noon dahil kayo ay nakakakagat. Ngunit ngayon, ang isang asong binunutan ng ngipin, may silbi pa ba? Ano ang balak mo? Yamang ang pamilyang Zhao ay wala ng silbi. Kung gayon, pawiin mo sila. Maruming dugo. Nadumhan ang kapayapaang ito. Linisin mo ang lugar na ito. At ipadala mo ang isang regalo para sa akin. Para kay Ginoong Lin ng Ye Group, naniniwala ako. Makikita niya ang regalong ito. Maiintindihan niya. Oo. Siling, kalahating oras na. Hindi mo ako kinakausap. Dahil ba sa gwapo ko, naaapektuhan ang trabaho mo. Kung hindi ka bababa, papatawag ko ang guard, itapon ka palabas. Wag naman. Tatay mo ang nagpilit na pumunta ako dito. Sabi niya, kailangan magkalapit para lumalim ang pagmamahalan natin. Huwag kang magsalita ng pabiro dito. Naku. Ang sinabi mo, nasaktan ang puso ko, napakalamig. Maliban na lang kung halikan mo ako para gumaling. Panaginip lang yan. Miss, may regalo dito, para kay Ginoong Lin. Ah, para sa akin. Para sa akin? Sabi mo, para sa akin ang regalong ito? Hindi nag-iwan ng pangalan ang nagpadala. Iniwan lang at umalis na. Oy, galing ba to sa isa mong nililigawan? Kailangan mo bang magpaalis ako? Aray, ang asim ng hangin dito. Naririnig ko hanggang sa kabilang kalye. Hoy, Silly, seryoso ka bang nagseselos? Ikaw, Kung ayaw mo, ako na ang magbubukas ng regalo. Baka kasi bomba ito o kung ano pa. Hindi ba? sana nga sumabog na lang. Ito. Bakit kakaiba ang amoy nito? Anong kakaibang amoy? Kung ayaw mong buksan, ako na. Tingnan ko nga,
Sino kaya ang babaeng nagkagusto sa akin ang nagbigay nito? Maghintay ka. Hindi ba ito ang relo ni Zhao Tianlong? Bakit napuno ito ng dugo? Hello? Sino po ito? Ginoong Lin. May kasabihan sa inyong bansa. Ang pagpapalaya sa tigre pabalik sa bundok ay magdudulot ng panganib. Gusto kang patayin ng mag-amang Zhao. Tinapos ko na si Zhao Tianlong para sa iyo. Ang banta na ito. Hindi ko alam kung paano mo ako pasasalamatan. Para sa malaking regalong ito. Ganun ba? Kung ganoon, ako pa ang dapat magpasalamat sa iyo? Sabihin mo na ano ba talaga ang gusto mo? Tulad ng sabi nila, sa away nagkakilala. Nais kong makita ulit si Ginoong Lin. Hindi ko alam kung may karangalan ba ako para doon. Paano kung hindi ako pumayag? Sa susunod, kukuha ka na lang ba ng iba pang bagay para takutin ako? Matalino si Ginoong Lin. Dapat alam mo kung ano ang pipiliin mo. Ikaw ang bahala sa oras at lugar. Handa ako anumang oras. Huwag kang pumunta. Malinaw na ito ay isang bitag na piging. Ang pamilya Zhao at ang Black Dragon Society ay nagsabuatan. Ngayon, si Zhao Tianlong ay patay na. Ang susunod nilang target ay ikaw. Kung hindi ako pupunta, sila ay lalabanan ikaw at ang Ye Group. Sa oras na iyon, magagawa mo ba itong harapin? Kahit ano ang mangyari, hindi ka dapat pumunta. Anong ginagawa mo? Siling Labuyo, napansin ko, ikaw nga ay katulad noong una kitang makita. Malaki ang pinagbago. Saan ang pinagkaiba? Ang ikaw noong panahong iyon, malamig na parang yelo ngayon. Ikaw ay mainit na parang apoy. Huwag kang mag-alala, ang apoy kong ito, hindi lang matutunaw ang yelong bundok na katulad mo, kundi masusunog din ang mga masasamang nilalang. Lin Feng, Matagal na naming hinihintay si Jilin. Mahalaga ang oras ko, ihatid mo ako. Grow. Miss Chen daw, naghandog kami ng malaking regalo para sa inyo. Naniniwala kami na magugustuhan ninyo ito. Sumunod po kayo sa akin. Jilin, kayo po. Gin, Kiantao, ano ba to? An? Kailangan mo ba ng ambulansya? Lin Feng. Noong araw na iyon sa Yi Group, nang tayo'y magharap. Ang iyong pagkatao ay lubos na pumasok sa aking puso. Ikaw ang unang lalaking nakapagpasuko sa akin. Ah, ganun pala. Sandali. Mali ang takbo ng istorya ah. Ang normal na proseso ay hindi dapat magmumura muna, tapos mag-aaway. Bakit diretso agad sa pangaakit? Ang mga ordinaryong lalaking iyon ay wala talagang pakialam sa akin. Ngunit iba ka. Noong araw na iyon sa Ye Group, sa ilang hakbang mo lamang, ay tumama sa aking puso. Binabalaan kita ha. May hangganan ang aking pasensya. Si Ye Qingcheng, ang batang musmos na iyon. Alam kung paano pasayahin ang isang tunay na malakas. Hayaan mong turuan kita kung ano ang tunay na pagsupil. Mabuti. Kung gayon, Miss Chantao, sabihin mo, ano ba ang tunay na paglupig? Ang mga babae ng aming Black Dragon Society, ang pinakamahusay sa paglilingkod. Kung gugustuhin ni Ginoong Lin, ang iyong lingkod ay maaari ring magpakita sa iyo ng kaunti. Ako, gusto kong ilagay ang mga salita sa harapan. Kung may sasabihin ka, diretsuhin mo na. Kung hindi, ayoko na mamaya ay maging taong-taong hindi umamin pagkatapos ng gawain. Ginoong Lin, ang paghahandog namin sa iyo ni Zhao Tianlong noon ay ang pagpapahayag namin ng aming pinakamalaking katapatan para makipagtulungan sa iyo. Pakikipagtulungan? Ang Black Dragon Society sa Elixir of Life ay determinado na makuha ito. Kung gugustuhin ni Ginoong Lin, ang tubo
ay maaaring hatiin ng pantay-pantay. Siyempre, maaari kang humingi ng kahit anong kondisyon. Kasama na ako, ay maaari ring maging sa iyo. Kailangan kong aminin. Ang mukha mong ito ay talagang kaakit-akit at kahali-halina. Ang mga kondisyong iniaalok mo ay nakakaakit din, Kaya? pero tumatanggi ako Bakit? dahil hindi ako nakikipag-usap sa hayop. Sandali. Ginoong Lin, pag-isipan mong mabuti. Ang Black Dragon Society ay puno ng kasamaan. Sa amin sa Daxia, may kasabihan. Magkaiba ang ating daan, hindi tayo magkakasundo. At saka, sa katawan mong ito, walang kahubaran sa harap o likod. Parang tabla lang, walang lasa. Payat na parang toge. Kahit ibigay mo ng libre, ayaw ko. Naghahanap ka ng kamatayan. Sino ang mamamatay? Sino ang mabubuhay? Hindi pa sigurado. Bitawan mo ako. Ako, ayoko talagang pakawala ng kaaway. Ngayong ang Black Dragon Society gumulo sa ilalim ng aking mga mata. Dapat, handa ka ng mamatay. Patayin mo ako. Si Yi Ching Cheng at Su Xingmeng mamamatay din. Ano ang sinabi mo? Si, Lahat kayo'y mamamatay. ano ang ibig sabihin ng sinabi mo kanina? Ano ang nangyari sa kanila? Ginoong Lin. Dahil hinanap kita, syempre, may dalawang plano ako. Kung gusto mong makipagtulungan sa amin, syempre, mas mabuti. Kung ayaw, si Ye King Cheng at Su Xingmeng ay wala na. Alam ko, mahalaga sila sa iyo. Lin Feng, tulungan mo kami. Bilis! Hoy! Ye Ching Cheng! Nasaan kayo? Hoy! Ginoong Lin, alam mo na ngayon, ang kapangyarihan ng aming Black Dragon Society. Ano ang kailangan kong gawin para palayain ninyo sila? Una, ang iyong nobya na si Ye Ching Cheng ay sumuko ng maayos, ang formula ng Water of Life, at ang teknikal na patent. Pangalawa, ikaw, dapat sumunod sa akin. Nangangarap ka ba? Ginoong Lin, pag-isipan mo itong mabuti. Kapag itinawag ko ang teleponong ito, si Ye King Cheng at Su Xingmeng ay mamamatay ng walang libingan. Sandali. Sandali lang. Ginoong Lin, naunawaan mo na ba? Kung mag-uusap tayo tungkol sa pakikipagtulungan, dapat hayaan mo akong tiyakin na ligtas sila. Walang problema. Sumunod ka sa akin. Lin Feng, tulungan mo ako. Mga hayop kayo. Noong nakaraang araw, kung hindi lang ako nasugatan sa extreme sports at hindi pa nakakabawi, paano ako madadali ninyo? Sinugod ninyo ako habang natutulog ako. Marami kayo, konti lang ako. Anong klaseng tapang yan? Kung matapang kayo, harapin niyo ako ng mag-isa. Mga gago kayo, mga hayop. Mga lintik, huwag niyo nang pagmasdan yan. Tulungan niyo na kami. Ginoong Lin, nakita mo na sila. Ngayon, pumili ka na. Lin Feng, ang life's water, hindi dapat mapunta sa mga kamay ng Black Dragon Society. Kahit mamatay ako, huwag mong papayagan yan. Paano kung hindi ako pumili? Kung ganoon, pareho silang mamamatay. Ganoon ba? Bitawan mo ako. Ang buhay na ito, ang pinakaayaw ko ay ang bantaan. Gago. Bitawan si Miss Chishima. Pag sinabi mong bitawan, susunod ako. Hindi ba yun magmumukha na napakahina ng mukha ko?
Sige na, may hostage tayong dalawa ngayon. Ganito na lang, bibilang ako, 1, 2, 3. Sabay-sabay tayong magbitiw. Sa huli na rin naman, huwag na tayong magpatagal. Dapat nang umalis ang kontrabida at magretiro. Naghihintay pa ako na umuwi at kumain. Hindi pwede. Isa lang ang hostage mo. Ako, 2 ang hostage ko. Hindi patas ang palitan. Oo nga, may punto ka naman. 2 babae. Pumili ka ng isa sa kanila. Magpalitan tayo. Bibilang ako, 1, 2, 3. Sabay tayong magbitiw. Ang ibig mong sabihin, hayaan mo akong pumili sa pagitan nila. Pumili ng isa. Siya ang pipiliin ko. Z. Siya ang pipiliin ko. Hindi pwede si Lin Feng. Kailangang mabuhay ang ate ko. Lin Feng. Dahil ginawa mo na ang pagpili kay Mengmeng, kailangan mong tiyakin na mabubuhay siya. Kung si Mengmeng ay magkaroon ng anumang kapahamakan, kahit maging multo ako, hindi kita patatawarin. Ate, Ginoong Lin, dahil napili mo na, hayaan mo ang mga tao ko na bilangin. Sabay tayong magpalaya ng tao. Kung ganito, wala ka ng baraha. Kung hindi ka sasang-ayon ang ating pakikipagtulungan, siya ay tiyak na mamamatay. Lin Feng, kung ang ate ko ay may anumang sakit o kapahamakan, kahit iligtas mo ako, hindi kita patatawarin. Mengmeng, huwag kang magmatigas. Ang landas na ito ay sarili kong pinili. Mabuhay ka ng maayos para sa akin. Ate, kasalanan ko, wala akong silbi. Sa pagkakataong ito, hindi kita mapoprotektahan. Kapag napunta ka na doon, mamimiss kita ni Mengmeng. Tuwing araw ng Qingming o anibersaryo ng iyong kamatayan, mag-aalay ako ng papel na sinusunog para sa iyo. Ate, Sina, tapos na ba ang mga huling salita mo? Kung gayon, maaari na. Hayaan ang mga tao kong magbilang. Ibaba ang mga armas. Kung hindi, papatayin kayo. Lin Shuai, ang mga miyembro ng Black Dragon Society sa labas ay nalinis na lahat, nakontrol na ang lugar. Ano po ang susunod ninyong utos? Ang mga basurang ito, hatakin ninyong lahat at mahigpit na pag-interogahin. Tiyaking mahanap ang mga espiya ng Black Dragon Society na itinanim sa Daxia at bunutin ang bawat isa. Opo? Tingnan mo. Ngayon alam mo na, ang lakas ko. Go. Ayos ka lang ba? Akala ko, hindi na kita makikita. Ayos lang ako, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Ano ba talaga ang nangyayari? Ganito lang talaga ang nangyari. Buti na lang naabisuhan ng maaga si Lin Shuai. Kaya nakapagdala ako ng mga tao at agad na nakarating. Kaya pala ganito, plano mo na pala ito. Mengmeng, ayos ka lang ba? ayos lang ako. Yet Ching Cheng. May nangyari. Siya iyon. Naku, bakit mo ako hinampas? Ikaw pa ang magtatanong? Kung may nangyari man kay ate ngayon, siguradong babatuhin kita. Hala, UFO! Niloloko mo ako. Matapos ang napakaraming araw ng kaguluhan, natapos na rin ang lahat. Sigurado ka? Talagang tapos na. Ang lahat ng bagay? Sigurado, sigurado. Ang Black Dragon Society, sa sobrang ingay na ginawa nila, ay matagumpay na naakit ang atensyon ng mga nasa itaas. Ngayon, sa buong bansa, nagsimula na ang isang malawakang paglilinis. Lahat ng may kinalaman sa Black Dragon Society o gustong maging mga tauhan nila, isa-isa, bubunutin hanggang sa ugat. Hindi lang ito ang bagay. Pagkatapos ng kaguluhang ito, nakipag-usap ako sa tatay ko.
at nagpasya kami. Anong pa siya? Plano naming ibigay ang buong formula ng tubig ng buhay at ang patent nito sa bansa ng walang bayad. Wow, totoo ba yan? Yan ay mga bilyon-bilyong munting target. Ibinigay mo na lang ng basta? Kahit gaano pa ito kamahal, kailangan mong may kakayahan at buhay para ito'y mapangalagaan, tama ba? At saka, pag naibigay na ito sa bansa, ang halagang maidudulot nito ay higit na malaki kaysa sa manatili lang sa kamay ng pamilya Ye. Ang taas ng prinsipyo mo. Ang galing mo talaga. Okay, tapos na ang usapan tungkol sa akin. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang mahalagang bagay. Magkwento kayo. Kailan nagsimula ang dalawa ninyo? Ate, Tama na, hindi ako bulag. Mula pa sa mga kakaibang asal ninyo, pagtatago't paglihim at pagpapahiwatig sa isa't isa na parang may gustong sabihin pero hindi masabi. Ramdam ko nang may mali. Ako, ito, kami. Magpakatotoo ka at magaan ang parusa sa iyo. Magkukunwari ka at lalala ang parusa. Sabihin mo. Ganito ang nangyari. Talaga? ate. Sinusumpa ko. Hindi ko talaga alam noon na siya pala yung ang nakatali sa iyo sa kasal. Mula pagkabata, kung alam ko lang, kahit tumalon ako sa sasakyan, hindi ko hahayaang mahawakan niya ako, kahit isang daliri. Hoy, parang ikaw. Parang gustong-gusto ko na hawakan ka. Ikaw talaga ang pumilit. Ikaw ang pumwersa sa akin. Kaya pala napilitan ka. Anong ekspresyon yan ng mukha mo? Anong gagawin mo? Huwag kang lumapit. Meng-meng. Lin Feng, kahit paano, ang may kasunduan sa'yo, ako dapat yon. Anong itsura mo? Hindi mo ba ako gusto? Dati yon. Hindi ba't sinabi mo dati, kapag ang babae ay ayaw, gusto pala talaga? Pero, ang bigas namin, naging popcorn na. Ate, dapat patas ka dito. Ayos Lin Feng. Nakatingin ka pa sa iba habang kumakain ka na. Ganun ba? Ikaw ang nagsabi noon Meng-meng, Lunes, Miyerkules, Biyernes, ako, Martes, Huwebes, Sabado. Sa linggo, magpapahinga ka. Biro lang yon. Biro lang pala. Wala akong pakialam. Ako rin, wala akong pakialam. Dahan-dahan, braso ko, bayan ko. Ano ba to? Pahirapan magkalansak. Tulong! Tulong.